sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tira may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Yeah, dito tayo sa magre-review ng battle ni Jonas tsaka ni Zenlook. Yeah, itong week na to puro basehan ng Bawat Horado ang in-upload. Medyo busy lang ako nung mga lumipas na mga araw. Kaya mahirap mag-schedule ng pag-usapan natin pare. Madami masyadong factors na dapat i-consider, pero yeah, soon ibabalik ko yan. Medyo pabeluhin nyo lang din ako. Special ang April sa buhay ko at maraming ganap. Kanya yun. Siyempre, inuuna ko oras sa pamilya. Sa maraming bagay na yun. Okay na yun. So, yeah. Eto, review natin. Marami nagre-request. Jonas tsaka Zenlook. Salamat sa nagsasabi niyan. Kasi medyo hindi na rin ako masyado nag-iisip kung ano yung... Kumbaga meron ako mga gustong reviewin din. Pero kapag marami nagre-request nito ng mga certain battles, parang inisip ko no-brainer, okay, reviewin natin. Yeah, parang gano'n na lang din sa akin. So kung ano man yung mga gusto nyo talaga na reviewin ko, kung ano sinasabi ng marami, gagawin ko yun, reviewin ko yun. May ilang factors lang na dapat i-consider. Una-una, mga nire-review ko battles ay yung kumbaga nakaalis na ako ng Pilipinas. Una-una walang point para panoorin ko yung past battles at i-review at i-judge dahil malamang nag-judge ako sa mga special na battles na yun. Pangalawa, kung hindi man ako nag-judge, malamang naparod ko na yun. So hindi ko na para panoorin ulit, lalo na para ilagay dito. Pangatlo, flip top. Flip top lang ang re-reviewin ko. Kumbaga gawin na nating malinaw yun. Huwag na kayo makulit. Diba? Kumbaga nasabi ko na rin sa mga ilang ni-review ko nung nakaraan na ganun. Yun. Isa pa, sinusubukan ko kung iwasan yung mag-review ng battles ng mga kakampi ko sa uprising. Ayoko maging bias. Pinapanood ko rin sila during my free time. Alam mo yun, kagaya nung Jonas versus Plasma, parang hindi ko na yan para i-upload o para i-review para sa inyo dahil naparod ko na yun. Kagaya nung ano nga pala yun, yung kay Freak Sanchez tsaka kay Ghostly, naparod ko na yun. Hindi ko na para reviewin. Pati Sayad Lip Cram, marami nagre-request yan. Naparod ko na yun mga chong. So hindi ko na upload yun. Diba? Yun. So yun, gusto ko lang linawin yun para ano. So kung ano man yung mga isasuggest nyo, i-consider nyo yung mga bagay na yun. So yun. Ginoong Rodriguez, 44th coming. Spatan nyo sa Spotify at sa YouTube. Currencies of Silence, Moki McFly, Limahid ni Gorion Talas, at siya, si Sayad. Lahat yan under uprising. Spatan nyo sa kung anumang streaming site. Yun nga, YouTube, Spotify. Supportahan nyo. Yeah. Ginoong Rodriguez, ng Batas, under uprising at Icon Records. Inirelease namin na plaka. So sana supportahan nyo. So yeah. Yun.
Game, simulan na natin. Yo, Flip Top, Hour 15, Day 2. Nandito pa rin sa Hotel Las Piñas City. Magingay para sa parating na laban. Las Piñas ba? Shoutout pala sa Represent Collab. Shoutout din sa kasama natin dito, mga Flip Top Stop, bumubuo sa liga. Sa kanan ko, mula CDO pa, magingay para kay Zen Luke. Bago sumibol, iba't ibang pahinang inaral. Alkemista, ginawang ginto ang dating bakal. Kapangyarihan ng paniniwala at intuisyon. Kilala ko ang sarili at alam ang direksyon. Salam Family, Abrea Family, shoutout sa Killion, sa kay Kyle Pakanan, tsaka sa t-shirt ko sa gustong umiscore, PM lang kayo. Ayun. At sa kaliwa ko naman, gaya pang Bulian, Cavite, para sa inyo, magingay para kay Jonas! Gabi, palong-palukang maglakad ng to the max. Nangangatok ng door to door, nag-aalok ng Durabox. Washing machine, electric fan at refrigerator. Di mo napapansin, bungukan at mukhang predator. Ito nga pala si Zaito. Gusto ko lang shoutout Ego Send. Mukhang predator. Ginawa mo talaga rhyme yun, Jonas. Tangina. Trick, syempre, kay Papa Joseph Aday. Distinctive Clothing, Gracia Worldwide. Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. Authentic Tags. Yeah, shoutout sa Crown Manila sa pagpapadala ng swag pack dito sa Canada. Yeah, Nico, salamat pare. Yeah. So, alam nyo na, Crown Manila, spatan nyo na lang sa Facebook. Gusto nyo umorder, alam nyo na yan. Tangin na. Pansin ko, parang majority ng mga battle rappers, lalo na sa flip top, etong sinusuot ngayon na headgear. So, kung gusto nyo maging kasing cool namin, order na. Cyper Philippines, Shinwear, at sa aking pinakamamahal na inaanak, Rojan Bagtingla, at kay Kuya Mab. Siyempre sa aking pinakamamahal na asawa, no, Nilindumala, alam mo na mamaya. Yeah! Si Jonas nanalo ng coin toss. Pinili ng mauna si Zen Luke. 2 minuto dapat. Unang banat para kay Zen Luke. Yo! Salamat, Enigma, sa muling pag-imbita. Nagpunta sa ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsi ka. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda, lalamon kay Jonas, parang kwento sa Biblia. Ang pasakit at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dichoso na si Jonas na higit sa 30 anyos. Kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang natnaaning kakahanap tong si Iho. Dapat pangalan mo Sisa na baliw kakatawag kay Basilio. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy. Parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto. Nilinis binuksan, mga mata mo na sarado. Isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako. Mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol. Ninja rin mo patay ninjo, wadya mo, jawa katol. I-explica si Jonas kung gaano katukmol. Babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan, madali lang madama. Bawat ikot ng mundo naaaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala. Hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip, sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka. Isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Parang ikli ah. Parang bitin yung round 1 na yun o talagang yun yung tama na bilang.
Nagkataon lang nasanay na tayo sa mas mahaba. Posible. 6 points para sa first round ni Zenlook. Nagustuhan ko yung kung paano niya tinahi yung idea na isdang yung ang tawag sa kanya, oro. Tapos papunta sa pagkain kay Jonas na malaking isda na parang kwento ng Biblia, yung parang ganon. So, astig yun. Tapos yung biro ng tadhana, figure of speech sa salawikain. Gusto ko yung mga laro ng salawikain. So, biro ng tadhana, payaso, tapos yung sisa, kakatawag, dapat pangalan mo sisa, hanap mo kay Basilio o kakatawag mo kay Basilio, parang ganon. Astig yun. At hindi ko naaalala na kino-call out pala ni Jonas si Basilio, no? Siguro nga, pero parang hindi lang, siguro hindi yun yung mga nag-stick sa utak ko sa mga recent battles ni Jonas. Tapos yung kung paano niya ginamit yung nag-costume ka pa na pang rugby boy, yung ganon. Tapos hindi lahat nadadaan sa patawa. Tsaka yung taong malungkot sa likod ng mask, parang sa likod ng maskara ng payaso. Parang ganun yung idea. Astig yun. Nakalimutan ko exactly kung paano niya nilatag yung punchline, pero yun siya. So, 6 points, okay. Tingin ko mas magiging effective yung style ni Zenlook kung gawin niya mas mabagal pa yung delivery at mas madiin, mas lalagyan niya ng mga madidiin na kumbaga aksento. Yun. So, well, akin lang yun. Pero tingin ko magandang ma-incorporate sa style niya yun, ma-realize niya yun na ganun. Mas magiging malutong yung material niya at mas parang sumusuntok sa kalaban. Pero ako lang yun. Round 1, spatan natin yung kay Jonas. Tangin ng shorts ni Jonas, ang kulit eh. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Lapa? Diwatang nangangandidato. Malamang silu kasa'y napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Game! Jonas versus Zenlook? Tanginang match-up to, ang genius! Mas inaabangan pa yata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Tangina, ahon 15, boss. Tapos itatapat mo ako kay Who You? Puta, parang Megatron versus Labubu. Alam mo bang ang dami kong tinanggihan? Kasi ulang pala ako babagsak. Kung alam ko lang sana, tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Alam mo ba, nung nalaman kong ikaw na talaga alaban ko, nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos tapos wala akong paa. Nakakatawa lang sa angle na ganito. Hindi siya yung first na
nagkumamit ng gantong approach na parang tangina, dami ko tinanggihan, tas dito ako bumagsak. Pwede mong tanggihan din yan eh. Di ba? Kumbaga, hindi siya, yung ganong klaseng angle, para sa akin, hindi siya fully effective. Hindi siya foolproof, kumbaga. Although, nakakatawa. Nakakatawa kung paano yung sinasabi ni Jonas. Pero, medyo mahina yung angle na yun eh. Tas, parang halos every event, marinig mo na may ganun. Tangina. Tas, dito ako ganyan. Parang ganun. Siguro ako rin dati ganun. May napaggamitan ko na, may MC ako na paggamitan ng ganun. Pero kung isipin mo, di ba? Parang tangina, di dapat tinanggihan mo. Alam mo kulit. Pero sige, tuloy na natin. Pero alam nyo ba kung bakit kami pinagtapat? Style clash daw kasi. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Eh ganyan din naman ako pag may utang. Anong malalim mag-isip? Wag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood niyo yung laban nila ni Emar? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang-ina, nakakahiya. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust eh, estilo pa kaya? Sabi nyo, ako'y malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni... ni Damsa. Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di napigilan yung kamay niya. Kita nyo? Di ako predictable, tol. Kita mo? Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ko dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Ako'y di mo malalamangan, kung usapan lang ay gulangan, nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Lakas nun. Kung nanliligaw. Sorry, pinos ko mahaba yung line. Kapalang sa sining na to, madami na akong naanakan. Tangina, no. Shoutout din kay Jonas. Nakikita ko yung tattoo niya ng Charlie Chaplin. Parang ganda. Parang ang linis. Sino man gumawa niyan, solid. Di mo man lang natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Ha? Gets nyo? Kita mo? Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa't hinihili, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa aking pagaling yung pamasahe. Lakas ng first round ni Jonas. Ang ganda ng balance niya ng pagiging seryoso at pagiging patawa. Malinis yung delivery, ang ganda ng stage presence, kontrolado niya talaga. Parang sa paghahanda pa lang niya ng battle, alam mo na alam niya sa sarili niya na superior siya kay Zenluk. Ganun yung body language, ganun yung material. For the kill, yun. Hindi siya bumatel ngayon para magpatawa. Bumatel siya ngayon para
ipakita kay Zenlook na siya yung better MC. Parang ganun yung pakiramdam para sa akin. So, first round ni Jonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points. Lakas. Gustuhan ko yung may buhaya rin sa amin na ninikit. Ang galing ko paano nyo nilalaro yung pagiging literal sa metaphorical, kagaya nun sa duwende, tsaka yun nga sa buhaya. Tapos biglang isi-switch niya. Walang engkanto sa taong natatae. Biglang patawang gano'n di ba? Parang tangin na kung tayong-tayo ka na, hindi ka matatakot, tatae ka talaga. Kahit mag-isa ka, kahit kung saan man, di ba? Tapos yung match-up nila kung paano nyo hinambing papunta kay Enigma tsaka kay Phoebus. Tapos Megatron tsaka Labubu. Alam mo yun, parang hindi naman special hindi complex yung idea, pero nalalatag niya na maayos. Tapos yun nga yung kanina sinasabi ko na yung tungkol sa pagtanggap ng battle, parang ito lang, ganon. Dami kong pero maganda yung kung paano yung ginamit na comeback ni Crack. Kasi nga, parang kanyari niya ginamit yung angle na yun para mag-joke lang So yun. Wala kang paa, regalong sapatos. Ganyan din ako pag may utang. Ang galing no? Kumbaga malalim din ako mag-isip pag may utang. Tapos pagdating sa industriya, kumbaga wala ka pagdating, parang gano'n yung idea. Tapos kamay ni Damsa, ang galing din yung misleading na scheme di ba? Saddam imbis na badang. Tapos 4 na paningin, lalo na layered yun dahil ginagamitan siya ng eye jokes. Tapos yun, yung kung nanliligaw ka pa lang sa sining na to, madami na ako na anakan. Ang ganda lang, ang creative lang ng punto. Tsaka yung sa akin pagaling yung pamasahe. Sumabay din talaga si Jonas sa ganyang klaseng laro, pero nilagyan niya na sapat na komedya, kumbaga. Kasi may napanood ako sa kanya ba yung napanood ko na sobrang hindi. Basta may napanood ako na gano'n si M-Zite nga siguro yun. Yung sobrang nag-iba yung style. Yun, na hindi ako masyado fan ng gano'n. Ito, nagawa niya yung balancing balance. Hindi niya iniba yung sarili niya. Nagdagdag lang siya ng elemento. Pero siya pa rin. Tapos yun nga, ang linis. Mas flawless yung performance niya dito. Yun, mas ramdam mo lang na mas malutong yung performance niya kaysa kay Zenlook. So, spatan natin round 2 ni Zenlook. Game. Magseseryoso raw siya kay Nikki. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita ko may honor, ako'y tapat palagi iho. Napudpod na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban nyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamu-gamong nahuli sa sapot ng gagamba.
Sa langit ang espiritu, ang katawan kay Gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng Maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Markong Bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon kalaban mo si Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag Sandali. Dali lang ha. Naglilista lang ako. Alam nyo na yun. Yan. Ayoko may malagpasan akong linya ni Zenlo, kanya kinailangan ko mag-pause muna. Kailangan talaga siguro ni Zenlo bagalan ng konti para sa akin. Para makapaglista ako na hindi nagpo-pause. Dahil ako lang. Ano lang, mas tingin ko lang mas effective talaga. ulog siya hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Maghinay ka sa yabag na ino-orkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasalan ng aking daloy. Mahina, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Solid. Better round ni Zenlook to compare sa round 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan ko siya 8 points. Bawal droga sa Davao, na gustuhan ko yung parang may tama ka ba? Yung ba yung sinabi niya? Tapos hindi porke kasya sapatos susuotin mo na. Tas hindi pa yun doon natapos, papunta yun sa sapatos ng kabayo kay Nikki. Tingin ko mas effective yun kung mas in-establish niya yan. Kung mas in-establish pa niya na sinusubukan kong i-analyze yung scheme ngayon eh. Pero ewan ko, I'm sure magagawa pa yan, mas maganda yun, pero pinuntusan ko pa rin. Tas yung gamo-gamo sa sapot ng gagamba, imagery na solid yun, pinuntusan ko yun. Pumuputol ng dila gamit ang papel, lakas, di ba? Tas yung tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Yun yung mga solid na linya rin talaga. Mababali buto mo sa daliri, yung kapag ginamit mo yung lapis ko, astig, di ba? Para tangina, ganun kasolid. Tsaka yung agua bendita tungkol sa flow niya, sa agos, ganun. Although, hindi ako masyado fan ng kailangan mo pang, kasi nag-iiba yung context minsan ng ganun eh. Parang kapag sinabi mo flow, alam mo na rap yun. Pero pag sinabi mo agos, hindi siya necessarily rap. Di ba? Yun yung mga konting nagiging lost in translation minsan, pero pinuntusan ko pa rin. So yun, yun, parang mas mainit na yung pakiramdam siguro kahit sa pagsulat niya. Sinulat niya yung round 1, tapos yung round 2 mas ganado na siya siguro, ewan ko. Pero yun, mas pinuntusan ko yung round na yun. Ngayon, sapatan natin ang round 2 ni Jonas. Masunurin nga sa round si Zenlook. Tapos naka-body pit. Tapos sila lahat. Taas naka-body pit. Kina-clown lang talaga ni Jonas eh. No?
siguro mainit din talaga si Jonah sa lumaban sa ganitong style. Sa style clash, gusto niya rin talaga man-trip. Kapre, bakit pautong? Ano yun? Dapat kahit mga forma mo, ba maayos na forma, pre. Para naman bagay sa sinasabi mo. Ilan to naka-body fit para ka mag-gym, boss? Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko ba? Round 2 na. Alam ko sa karamihan, rebuttal yun. Pero para sa akin, hindi ko pwede isipin rebuttal yun. Hindi siya ginawang rap. Hindi siya ginawang rhyme. So, maganda sana yung punto. Kung nagawa niyang rap yun, kung nalagyan niya ng rhyme yun, punto sana yun. Pero then, so, yeah, nakakatawa. Diba? At to, may punto rin talaga. Diba? Pero, wala. Hindi siya, ano sa akin. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Sabi doon, pagdating sa akin, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Pagdating kay Zendluc, si Zendluca. Zendluca kasi nasulat doon, di ba, boss? Zendluca. Si Zendluca, armado na mga solidong left field na lirisismo. Tangin na, boss. Hype na hype, ah. Buhat na buhat, ah. Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lyricism. Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Ba't naman ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Pero laban pa rin, game. Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Puki ng ina, offbeat si Arik. Yo, what you wanna was? No. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing mag-ano, humabol eh. Wala sa boombox eh. De, joke lang, boss. De, may mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga. Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, wait lang ha, sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya dun na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. O baka di nyo nakuha, ulitin ko. Ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. Palakpakan natin lahat, Junela ng flip top. Ikaw ang minsan sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari. Kahit lahat ay mawala na. Boss, iba yun! Iba yun. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. O, sabi niya yung sa laban nila ni Emzite,
Ano ba yung todo niya pang sinigaw? Kahit maging Persian cat ka pa, gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Oo din siya. Na-realize nga, ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Pare, siopaw. Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Yan. Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Tang inang Jonas to, batukan ko to. Kakatuwa lang na tinalo kita. Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Unang lapag nito sa Maynila, inabot ng katakot-takot mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta naguhubad ka na ng short. Pagpasok ng kwarto, puta biglang gininaw si Abnoy. Haba ng round ni Jonas. Ayan o, 340. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, bawat ako. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. 2:00 ng madaling araw si Arik pinaghahanap mo ng puno. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro ring katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta gustong damitan. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Hoy, probinsyanong kulot! Yung buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tanginan to, tuwing may battle sa flip-top, kala mo taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Laban nila ni Apok, tanginan to, nakapulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Hi! Bago matapos tong round to ko, may sasabihin lang ako sa Chong. Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points. Pero kailangan natin i-consider na parang doble yung oras ni Jonas. Yung second round ni Jonas, doble sa second round ni Zenlook. So yun. Pero pinuntusan ko lang just for the sake of, alam mo yan,
Kumbaga, para lang pakinggan din yung buong material. So siguro sa round 1 baka ganun din no? Hindi ko alam. Hindi ko masyado na check yung oras sa round 1, pero yun. Sa round 2, yun. Yung sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Maganda yung idea niya. Yun na yun. Tas yung kumbaga pag-expose nung linya ni Zenlook na siopaw sa Mindanao, kumbaga siomay sa Mindanao, dapat siopaw. Maganda na nasilip ni Jonas yun. Kakakain ng damo-damo. Tsaka binabayad niya kalapate. Alam mo yun, laugh trip effective yung mga yun. Tapos yung kwartong may apoy. Tapos yung si Arik pinaghanap ng puno. Tapos yung gustong damitan. Hindi putol yung katawan. Tapos yung akala mo taga dyan lang, yung pagdating sa forma, tsaka yung bakit hindi ka nakapaa. Yun. Yung tungkol sa line na kumbaga ano rin sa palaman, ginamit pa yung uprising. Gets ko yun, si Spade dati gano'n. Pero hindi mo pwede generalize at tandaan mo tinalo kita, Jonas. Ina ka. Kanya bigyan mo ng respeto ang uprising. Di ba? Kagaya ng pagbigay namin ng respeto sa 3GS. Yan. Third round tayo ni Zenlook. Yo! Check! Yung suot ko raw masikip. Astig kasi pag ganun. Ikaw, iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Tas ano, left field na naman, left field. Nakakasiwa. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Oh, check. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao pinatayog niya ang tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael. Binenta si Kristo ng apostol na karakter. Sa sagradong tipan, may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat ko yung Biblia, kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo... Binuklat ko yung Biblia. Gali naubusan ako ng tinta eh. Susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zenlook versus Jonas. Style clash nga raw, no? Sobrang kakaiba ng estilo ko. Lahat ng laban ko ganito. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika. Mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Yung ganitong mata. Mata may pakpak. Hindi ko alam kung sa context ng Bible talaga yung ganun 'di ba? Pero may mga nagsasabi nga na ganun yung itsura ng mga anghel. Kasi syempre parang lahat tayo parang matik kapag sinabi mo anghel, yung itsura ay parang tao na may pakpak. Pero sa mga mas nagre-research tungkol doon o basta I'm sure nadaanan nyo sa kung saan kung kailan man sa buhay nyo na ganun nga itsura ng mga anghel. Hindi ko lang talaga alam kung biblical context yun. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin.
Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagbabattle review pa to. Huwag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Ngayon, pag-ibig ang itinanim ng maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si MZ yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Yan din isa. Siguro kung naalala ko mga past battles si Zenlook, marami siyang mas rap eh. Ganon. Mas incorporate niya yan sa style niya. Lagyan niya ng mas madaming ganon. Solid. Pumasok ako sa langit, ipo-ipo ang dala. Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya, nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang. Bulgar na pagsesekreto kaya yung lalim lumulutang. 10 taon ka na sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Yeah, malakas. So palakas yung round si Zenlook. Third round, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points. Bigay ko kay Zenlook. 2:30 ang oras. So, yung nag-exceed siya ng konti. 8 bars. Parang ganun. Sa tingin ko, 8 bars. Tama ba? 8 bars. Punit-punit rebat. Pwedeng mga rebat niya, kanya ganun. No? Naka 2-minute round siya, pero meron siya mga rebat, kanya humaba. So yung punit-punit rebat, nagustuhan ko yun. Left field rebat. Tapos yung binuklat ko yung Biblia, kahit bihira yun mangyari, ang kulit lang na naisip niya yun at naisip niya ilagay sa battle yun. Diba? Tapos yung papatayin pa rin kita kasi di ko to natapos. Ang kulit lang na naisip niyong gamitin yun. Lahat ng laban ko ganito, sobrang kakaiba. Lahat ng laban ko ganito, parang gano'n natin sinabi niya. Tapos yung mata ko may pakpak. Yun nga kaninang binabanggit ko. Tapos di makikita sa mata yung intensyon. Tsaka yung may problema sa pagtingin. Yung tungkol sa pag-review ni Jonas ng battles. Ang ganda ng kung paano nyo ginamit yung angle sa mata. Tapos yung mga nahulog pagdaan sa alambre, nagpapatalsik ng mga higante, apo ng apo ni David, nagpapatalsik ng mga higante. Nililibing katawan ng luma kong pagkatao. Astig, di ba? Astig yung idea. Tapos yung saranggola. Tapos yung lalim lumulutang. Tsaka yung karaniwang tao pero pambihirang halimaw. Malakas yung round 3 ni Zenlook. Tingnan natin kung mababawi ni Jonas, pero sa ngayon 2-0 na lamang si Jonas. Pero yun lang may time issue kung titingnan nyo. So hindi ko na i-overanalyze, di ba? Basta ganun. Nagustuhan ko, ito yung mga nagustuhan ko linya ni Zenlook, ito yung mga nagustuhan ko linya ni Jonas, regardless na sa oras. Yun.
So, third round ni Jonas. Spata natin. At huwag nyo na sabihin na quality over quantity. Diba? Parang dapat may knockout punch, parang boxing, meron jab lang, ganun. Puta, hindi nga to boxing eh, diba? May nakita ka ba na knockdown? Diba? Mahirap sukatin ng quality dahil preference yun. So, iniiwan ko na yun sa interpretation nyo. Ganun. Basta ako, pinupuntosan ko lang yung mga linya na para sa akin puntos. Yun na siya para sa akin. Si Jonas, alam ko kasali sa Isabuhay ngayong taon. So, ngayon pa lang, sinasabi ko na, hindi ko alam kung ano yung Instagram ni Jonas, kung ano yung totoong sa kanya. Pero, sana makuha kitang guest sa PNP, Jonas. Pag-usapan natin yung, kumbaga sa Isabuhay itong taon. At ito, kung paano mo inaano ang pricing, gago ka. Tang-inan to. Ano lang. Lambing lang. Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito pantalon. Yan yung utak mo, ang short. Kung ina na ito, Gabriel ka pala eh. Ang ina na ito. Higante, si M-Zite, kasing laki ko lang yan. Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Buhay ng inang yan, kapre, parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zendlock eh. Magaling si Zendlock talaga. Sablay lang yung forma, pukin ng inang to eh. Sige. Kakasabi mo lang. Usog ka rito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, uy! Alam mo ba, nung tinalo mo yung idol kong si M-Zite, ako'y na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to, dapat matalo rin ako. Tinalo niya si M-Zite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap. Tang-inang bigat. Tara, lutuin na natin yan, pre. May tropa akong kidlat. Kidlat! Smaglas, kidlat. Tang-ina neto, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Tang-ina neto, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltik. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. Lucas, ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagmemetapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang puta kung may bisyo ka pa? Diba? Paano kung may bisyo ka pa? Paano sabihin mo? Tatay ka sa kamay. Kasi isipin nyo, si Price Tag nagagun bars. Si Price Tag, uy, mali yung sinabi ko. Parang, hindi. Tangina, yun yung fake joke na walang punchline. Tinawid, tinawid. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Inulit, ha? Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga iniispit niya sa tunay niyang pagkatao kada round.
Tang-inan to, yung verso pang ermitanyo, tas may TikTok account. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa SOCMED, tapos dito sa entablado. Tas magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Isipin mo, si Price Tag nagga-gun bars kasi gangster sa totoong buhay. Si JD nag-a-addict reference kasi nagsashabu siyang tunay. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sibakin mo, kahoy. Kasi ako, mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol. Malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ika'y kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko. Tas na naman kita ibabati pa! Yo, check! Astig yung paggamit niya nun, parang doon pa kita ibabati bag, parang gano'n. Pero third round nakuha ni Zenlook yun. Jonas meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points kay Jonas. Nagustuhan ko yung dapat matalo rin ako. Yung kay Mzite na reference. Tas yung may tropa akong kidlat na kasi nangingisda sa ulap. Lutuin na natin yan. May tropa akong kidlat. Ang ang kulit lang nung idea, di ba? Tapos kinakausap mo yung duhat. Tsaka iba yung matalinhaga sa may saltik. Tapos yung kinakain yung kabuti, hindi yung tae-tae. Ang kulit lang. Tapos yung paano na lang kung may bisyo ka pa. Wala lang. Astig lang na ganun niya naiisip kung paano i-break down yung style ni Zenlook. Tapos yung sibakin mo kahoy, malawak lang kahon mo. Tsaka yun dun, bakit yun nga yung ender, tong kita body bag. So, astig. 2-1 kay Jonas, pero pareha silang solid. At yun. Pakinggan natin sasabihin ng mga judge. Gising pa ba? Shoutout kay John Leo, ang dakilang kwanggol ng Rapolo. Pati kay Tata, shoutout sa inyo. Pasasalamat lagi kay Arik, tsaka kay Kev, sa buong Flip Top staff, at sa buong Flip Top universe sa pagnood lagi. Pero yun, mabalik tayo dito, spatan natin. Judging. Alright! Round 15, day 2, Zenlook versus Jonas. Magingay pa isang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Orado, 4-1 para kay Jonas. Maraming salamat, BSP Game. Classic Jonas versus Zenlook. Siguro kung purely written lang, kung material lang, Zenlook pero iba yung nagawa ni Jonas na-breakdown niya yung style, tapos sobrang effective pa ng rebuttals niya. Siyempre, comedy pero okay yung ginawa ni Zenlook na medyo nag-comedy rin siya habang nananatiling ganun yung style. Pero yun, yung parang na-counter kasi ni Jonas para sa akin yun. So yun, siguro round 1-2 Jonas, round 3 Zenlook. Solid battle, yun. Yun, parehas din kami ng sinabi. Although yun nga, ako hindi ko pinuntusan yung mga rebat gaya ng sinasabi ni Plaz ngayon. Minsan kasi nakakalinlang nakakataway sinabi, pero mukhang rebat dahil sinabi niya, kinounter niya pero hindi rap form para sa akin. So hindi ko pwede puntusan. Pero regardless, parehas yung judging namin ni Plaz. Ang ulan at ang dilubyo, spatan nyo. Masterpiece mula kay Plasmatron nyo, under Pricing Records. Tingin ko maglalabas din, kung di ako nagkakamali, maglalabas din to ngayong taon ng album. So spatan natin, antayin natin. Jonas. Topper, binoto ko si Jonas
Pero yung round 3, malinaw na kay Lucas. Pero 1-2, parang si Lucas talagang sobrang umaapoy na. Ang lupit ni Jonas mag-apula ng apoy. Isa yun sa mga hinahangaan ko din sa kanya. Kaya binoto ko Jonas. 1-2, tapos 3 kay Lucas. So ako syempre yung bumoto kay Zendlock. Sabi ni Jonas kasi gusto niya matalo rin eh. Pero ang totoo, para sa akin, feeling ko natabunan ng round 3 ni Zendlock yung round 2 tsaka round 3 ni Jonas para makuha niya yung boto ko. Yun lang. Pero solid din Jonas. Grabing laban na naman. Yun yung mga mahirap na i-judge kasi style clash siya. Simulan natin sa 1. Na dominate ni Jonas yung round na yon, and then sa 3 na dominate naman ni Zendlock yung round na yon. So deciding factor yung round 2. Yung round 2 yung pinakadikit. Yung round 2 pumalag na lang si Zendlock sa bandang dulo while si Jonas pumalag siya all throughout the round. So yung round 2 binigay ko kay Jonas. So yun, kaya ang boto ko si Jonas. What's up, Cripple nga pala. Binoto ko si Jonas. Binoto ko siya per round. So para sa akin nakuha ni Jonas yung round 1. Tapos nga pala, marami nagre-request ng Topher Cripple versus K-Ram Jonas. Pagkata siguro ng 2x2 squared tournament na review, malamang panoorin ko sila, ipipila ko yan. So, spatan nyo na lang, abangan nyo na lang. Yung round 2 tabla, tapos yung round 3 Zendlock. So, dito napapasok yung di ko nga alam kung tama ako eh. Tingin ko baka siguro dahil live lang, kaya si Jonas yung napili ko. Pero hindi natin maano talaga si Zendlock na talagang malupit siya sa stilong hawak-hawak niya. So, eto i-judge ko na lang to na ngayong napanood ko siya ng live. Pero para sa akin, mas naging epektibo yung style na gamit ni Jonas kumpara kay Zendlock. Pero hindi ko talaga alam kung mali ako. Pero ulitin ko lang round 1 Jonas, round 2 tabla, tapos round 3 Zendlock. Dito lang sa live na binoto ko yun, si Jonas. Pibus. Astig. Yeah. Panalo tayo lahat doon. Ang cliche man sabihin at paulit-ulit sinasabi, pero medyo dumarating na rin naman sa punto na mas ganun na yung mas consistent na yung ganung pakiramdam dahil 15 years na rin naman ng flip top. Kumbaga, medyo nag-even out na yung playing field para sa mga MCs. Lahat nag-evolve na, lahat natututo na talaga. Lahat malalakas na. Ganoon. Kumpara nung simula, syempre, mas ramdam mo yung pagkakaiba-iba ng mga level pa ng mga MCs. Ngayon, medyo halos pantay-pantay na majority. Kanya astig. Kumbaga, at the end of the day, mas sulit yung oras ng panonood. Diba? Mas entertaining. Kumbaga, hindi na siya masyado tungkol sa panalo. Diba? Parang lang, wala. Nagiging super saya na lahat sa kanya-kanyang style. So, panalo lahat. Hindi lang yung MCs, kundi pati mga nanonood. At yung buong eksena. Hip-hop in general. Kumbaga, basta astig. Mas matalas na majority ng MCs ngayon. Astig yun. So, yun. Shoutout nga pala kay Mav. Si Mav, yung kabanda ko sa Supremo, siya yung nagsasabi no isang araw sa akin na panoorin mo na yung EJ Power versus Shay. So, yun. Kanya ako pinunod na rin. So, yun. Suggest lang kayo kung ano pa man. Salamat sa lahat na nanonood at tinatapos yung buong video. Like and subscribe. Alam nyo na yan. Tapos, yun. Na-appreciate ko lahat ng comments. Nababasa ko. Oo nga naman. Nakakaisang oras na tayo. No? Magbabasa ako ilang comments ngayon. May oras ako. Ngayon.
Si K-Jap. Si K-Jap nag-comment, ito yung battle na timeless talaga. Shay versus EJ Power. Shoutout kay K-Jap. Alam ko na sa ibang bansa na rin siya. So, yun. Sabi naman ni Lisa Nalgaibo 05234, Ruffian versus Saint Ice naman. Pag pwede na syempre. Yeah, papanoorin ko yan sa tamang oras. Ngayon, basta, soon, papanoorin ko yun. Di ba tayo na ilan? Sabi ni Always Tired 6615. Hindi. Tama, yun. Gusto ko lang banggitin na nakakadagdag angas talaga pag nakasuot ng Slayer shirt. Yes, sir. Balita ko Slayer, buhay ulit matutour. Ang kulit na. Pero, yeah, Slayer man, lumaki talaga ako sa isa sa mga kasama ko yan sa paglaki. Pinakapinakinggan ko album Seasons. Yun. Ewan ko, for some reason, yun yung pinaka nag-resonate sa akin. Siyempre, usually, Rain and Blood, astig din yun, di ba? Pero, trip ko Seasons talaga na album. Actually, pinakinggan ko sila simula nung first hanggang Seasons talaga. Yun. Pero yung Seasons para sa akin yun yung pinaka-trip ko. At naalala ko pare, 2017 nanood kami Slayer sa Pilipinas. Puta, sobrang wild. Nasira yung sneakers ko sa kanya sa mosh pit. Astig lang din kasi alam mo yun, kahit paano nasulit ko yung mga ganong klaseng activities. Tangin, hindi na ako obra sa mosh pit ngayon. Yun. Sino pa kaya? Ano pa kaya dyan? Okay na ano. Sa dami ng naparod kong episode, ito yung pinakamaraming points. Ang refreshing lang makita na nag-enjoy ka sa laban, sir. Sabi ni RMCR 1727 sa Shay EJ yan. Oo, pare. Ewan ko kung merong mas marami, pero kahit wag na natin ibase sa ganun entertaining yung battle, solid yun. Isa sa mga magiging timeless yun. Last, sabi ni RRVVLLOO. Puta, parang RVLO. Shorts. GL versus Marshall B. Ginoong batas, tingin ko magugustuhan mo din. Parehas preparado regardless kung sino nanalo sa kanila. Di ko matandaan kung kailan nag-battle yung dalawang yun. Nasa Pilipinas pa ba ako? Kung nandito na ako, sige, re-reviewin ko. Checkin ko na lang. Pero, yeah. Last, last. Astig talaga mga review ni Batas. Natanggal inip ko sa traffic from Pasig to Marikina. Sabi ni Alexon Limhoco. Yeah, salamat. Actually, kanya ko rin ina-upload ng hapon yun dahil iniisip ko, madalas ina-upload ko ng hapon yung videos. Hapon dyan sa Pilipinas. Kasi iniisip ko yun, pambiyahe. Para may kasama kayo sa biyahe. Parang isa sa mga pinaka-solid na oras at panahon na pwede kong i-ano sa inyo dahil syempre may kanya-kanya tayong buhay. Pagdating sa bahay may iba kayong gagawin, pagdating na weekend merong ganyan, merong ganon. So naisip ko parang okay, pambiyahe, syempre kung gusto nyo gawin yan sa sarili nyo talaga oras, edi mas okay, pero at least sa biyahe, di ba, yung mga ganong downtime merong kayong trip. So, yeah. Salamat sa lahat na nanonood. Salamat sa lahat na nakasubscribe. At kung di pa, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Tama na tong kalokohan natin dahil ang haba na ng video. Hanggat sa muli, mga pare. Peace, yo!